Hello, yun, meron. Magandang hapon po sa inyong lahat. Share ko lang yung nararamdaman ko, no? Kinakabahan ako eh. Alam niyo yung feeling ng magre-report ka pag sa school, yon, gano'n. Buti na lang magaling mabait yung instructor o yung prof. Anyway, magandang hapon po uli sa inyo. Simulan ko po yung message natin ngayon, no, sa isang tanong. Narinig niyo na po ba yung tinatawag na prosperity gospel? Yes, maraming ganun eh. Kumusta kayo dyan? Yung prosperity gospel po. Kaya baka isa kayo rito na naniniwala o baka may kakilala kayo, no, na naniniwala rito. Ito po yung paniniwala na una, ang pagbibigay daw ng pera sa church. Pag-share, pagda-tithes ay isang siguradong paraan para i-bless ka ni Lord. Pangalawa po, pag may sakit ka raw o medyo may suffering ng konti, resulta daw ito ng mahinang pananampalataya. No? Unbelief o kaya baka may kasalanan ka nagawa. Or yung kabaligtaran naman, pag mayaman ka naman o medyo okay ka, proof daw ito ng God's favor and approval. No? At yung pangatlo pong paniniwala nila, yung pwede ka raw mag-demand ng mga specific na bagay mula sa Diyos. As if karapatan mo na humingi, no? Na obligado ata yung Lord na gawin ito sa iyo. Tawag niya doon iba, manifesting. I-claim mo lang daw, claim it. I-claim ko magka-girlfriend ako, gano'n. Tapos magkakaroon ka raw. Sana all may girlfriend, di ba? I just want to make it clear, no, sa inyo, hindi po ito pinaniniwalaan. Hindi natin ito pinaniniwalaan dito sa SBCF at hindi po natin ito ituturo. Ang topic po natin ngayon actually ay kadalasan, iniiwasan ng mga pastor. Ayaw nila iniiwasan itong topic na to because I believe ang main reason kasi is to prevent being accused na nagtuturo nga sila nung gano'n, yung prosperity gospel. Madami kasing balita, di ba, na mga scandals, chismis na related sa mishandling ng church funds, yung mga resources ng church. Yung iba sabi, parang ginagawa daw business yung church. Kaya iniiwasan talaga na. By the way, before I begin, no, silang pong disclaimer, hindi po ako financial guru, no. Hindi ako financial advisor or whatever kind, no. So if ever lang may mga advices po ako na mababanggit dito, try at your own risk lang po tayo, no. Wala po akong kinalaman kung sa resulta nung mangyayari sa inyo. And I want to make it clear, ang message po na ito ay totoo naman po about prosperity. Totoo po 'yon. Hindi ko itatago 'yon. About prosperity ito kasi po it's all about material blessings. No? Tungkol siya sa material at physical na blessings talaga. Okay lang po kung sa tingin nyo tunog prosperity ito, okay lang po sa akin yon, but I want you to know and I'm fully convinced na ang mga sasabihin ko po dito ay pawang totoo at nakabase po sa Bible. Yan. Malinaw po. Bakit nga ba kasi ayaw natin pag-usapan ito? Samantalang nalaman ko dito kay Pastor Mau nung Friday lang, alam niyo, ang Bible pala, merong mahigit 2,300 verses tungkol dyan sa pera, sa kayamanan at ari-arian. Diba? 2,300 verses. Pero doon kasama yon yung lessons about stewardship, good stewardship, no? Yung generosity, at yung dangers of greed. 2,300, tapos hindi nyo pag-uusapan. Teka muna, hindi, ayaw kong pumayag. So ang title po ng message natin ngayon is How Do You Honor God with Your Resources? Ito po ay sermon number 8 sa ating series, Ancient Wisdom for a Modern Man. Sa passages natin, tuturuan tayo ni Solomon kung paano maging generous at ipapaliwanag ang mga promises na kasama dito. So I invite you po to stand in reverence to God's Word. Basahin po natin, Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops.
Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim with new wine. Proverbs 3:27-28, do not withhold good from those who deserve it, when it is in your power to help them. If you can help your neighbor now, don't say, come back tomorrow, and then I'll help you. Proverbs 11:24-25, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Manalangin po tayo sandali. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon namin ngayon na mapag-aralan ulit ang mga salita mo. O Holy Spirit, we invite you now to be with us. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga isip, mata at mga tainga para ma-receive namin ang mga salita mo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po kayo at maraming salamat. Promise po ng Diyos, no, yung abundance o kasaganaan para sa atin. Both dito sa lupang ito at saka sa eternity. Promise po niya yan. So kung willing kayo to honor the Lord with your finances, yung finances or wealth, may good news po ako sa inyo. May promise po ang Lord sa inyo. May promise po talaga siya. Ang main idea po ng ating message ngayon ay ito. Be generous. Be generous. So how do we honor God sa lahat ng mga bigay niya sa atin? Number 1 po, put God first. Proverbs 3:9-10, no, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim with new wine. So, for context lang po, ito pong barns na ito ay mga storage to, no, ng mga grains, mga kamalig, ang tawag ng iba dyan, bodega, ng mga palay, trigo, ganyan. So, yung VAT naman, hindi po yun yung kinakatakutan natin na sinisingil ni BIR. Hindi po yun. Yung VATs dito, alam nyo, nung panahon pala ng mga Israelita noon, pag gumagawa sila ng wine, inaapakan pala yung ubas. Inaapak-apakan lang nila sa isang ginagawa nilang apakan. Tapos may mga channel yung inaapakan nila papunta dun sa parang balloon siya actually. Yun po yung vat, doon napupunta yung juice nung ubas, sinasangkapan tapos na-ferment, doon nagiging wine. So yun pala yun. Itong passage na po ito, actually ay encouragement na mag-tithes. No? Nagbigay para sa church. Sabi ng iba sa Old Testament lang naman yan. Ano ba kailangan pang pag-aralan yan? No? Pero tandaan po natin, sabi sa Matthew 24, verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang Bible po ay libro na relevant sa lahat ng panahon. No? Timeless truth po ang nandito. So pag sinunod mo siya ngayon, kahit sinulat siya ilang thousand years ago, ang Lord po i-honor pa rin niya yung promise niya na nandoon. I-honor pa rin po ng Lord yung promise niya. So yung instructions na honor the Lord with your wealth ay parehas pa rin hanggang ngayon. Kahit 1,000 years na siya simulat. Yung crops, sige, pwedeng iba-iba yan. Iba-iba naman kasi yung crops natin. Sa kanila kasi, di ba, yung mga barley, mga trigo, ganyan. Sa atin dito siguro, palay, iba tayo, no? Kasi kanin tayo, eh. Kanin is life sa atin, rice is life. Diba? Iba siguro kamote, iba mangga, o baka yung ginagawa niyong furniture, di ba? Yun yung crops nyo. O yung iba, baka yung sweldo mo, yun yung crops mo. Intindihin natin na ang gusto ng Panginoon, na unahin mo siya sa lahat ng bunga ng iyong pinagpaguran. Alam niyo ba kung gaano kaseryoso ang Diyos sa pagtanggap ng the best mula sa atin? Noon po kasing panahon ni Malakay, Prophet Malakay, ito yung panahon na, alam niyo yun, ginera kasi ng Babylon yung Jerusalem. Ito yung panahon na bumalik na yung mga, pinayagan ng bumalik yung mga Jews sa Jerusalem, no? Galing sila sa captivity ng Babylon. Nung panahon na yon, tiyatayo uli nila yung templo ng Diyos, no? Tiyatayo nila. Kaya lang, pagbalik nila sa Jerusalem, matindi yung kahirapan noon doon.
Tapos may mga social injustice, tapos may tagtuyot pa, parang ewan ko ba't gano'n. Siguro dahil nag-uumpisa sila, hindi sila makaani ng maayos. Talamak din yung corruption sa simbahan. So, nabago yung customs nila, yung ugali nila ng pag-worship, tsaka yung pagsasacrifice sa Lord. Kaya sabi ng Diyos sa Malakay 1, verses 13 to 14, sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Kaya hinahandugan nyo ako ng mga hayop na may sugat, pilay o may sakit. Akala nyo ba'y tatanggapin ko yan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Susumpain ko ang mga mandaraya sa inyo na nga akong maghahandog ng pinakamagandang hayop mula sa kanyang kawan, ngunit ang inihahandog ay ang may kapintasan. Susumpain ko siya dahil ako ang makapangyarihang hari na kinatatakutan ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Grabe, no? Para nagtatampo si Lord sa kanila. Kasi nga kung ano-ano daw yung binibigay sa kanya. Isipin mo ito. No, tayong mga Pilipino ba kayo? Meron tayong ilang expats dito eh. Nandiyan ba wala si Brother Mike eh. No? Pag Pilipino ka, alam mo ito sigurado. Pag may bisita kang darating, no, aligaga ka, di ba? Mga ano tayo eh, di ba? Ang tawag doon? Hospitable, yan. Tuwan-tuwa tayo pag may bisita ka, naghahanda ka, bibili ka ng kung ano-ano, nag-ready ka. Ilinisan mo lahat, bahay mo, baguhin yung kortina, di ba? Plato, ilalabas yung mga platong mamahalin, mga regalo ni ganyan. Inaasikaso natin yung mga bisita. Ano ba, pupunta ako sa inyo, di ba? Pupunta ako sa inyo. Paghahanda nyo ako, kahit pa paano, di ba? Pansit, yan. Di ba? Fried chicken. Pero pag si Pimaw nagpunta sa inyo, sigurado, di ba? Mahaligaga ka ngayon. Si Pimaw to eh, di ba? Si Pimaw to. Paghahanda ka sigurado, crispy pata. Kasi paborito niya yun, di ba? Ganon tayo, di ba? Dito natin kasi nalalaman kung gaano ka-special yung tao, yung bisita natin. Agree ba kayo doon? Kung ginagawa natin ito para sa mga special na tao, gaano pa kaya ang dapat natin gawin para sa Diyos, no? Alam niyo, sa totoo lang, how you prepare or give to God will reveal kung gaano siya ka-special sa iyo. Ganyan din bang kayo mag-prepare sa Panginoon, maghanda, di ba? So what we can learn at this point is laging ibigay sa Diyos ang the best. Lagi nating ibibigay. Sa lahat ng bagay, dapat sa Kanya mapunta yung mga the best, no? Yung mga pinakamagandang offering natin. Huwag naman yung tira-tira. Kasi kung gagawin natin ito, ang promise ng Lord ito, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim with new wine. Alam niyo yung barns na tinatawag. Yung una, yung barns will be filled to overflowing. Nag-represent po ito nung provision ng Lord. Yung basic provision niya, pagkain. Kasi ano yun di ba? Storage ng pagkain yan eh. Yung vats naman, nagre-represent naman siya ng enjoyment. Siyempre, may wine, di ba? May refreshment. So, sa madaling salita, magkakaroon tayo ng sobra pa sa ating kailangan. So, kapag meron ka ng sobra, pwede mo na pong gawin yung point number 2. So, point number 2 na tayo. Provide when it's due. Do you agree na ang isang habit natin na pumipigil sa pagbibigay ng blessing ng Lord sa atin ay yung mga binabaliwala natin yung mga taong nangangailangan. Kasama po ito dun sa proper posture na para makareceive ng blessings mula sa Diyos. Mamaya po ipapaliwanag ko yung proper posture na yun. No? Pero sa Proverbs 3:27-28, ang sabi po dito, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you, when you already have it with you. Alam niyo, may mga Bible scholars nagsasabi na sa passage na ito, personal na sinasabihan ni Solomon yung anak niya, si Rehoboam. No? Sinasabi dito ni Solomon kay Rehoboam, yung importance ng pagiging thoughtful or maalalahanin. Kasi bilang prinsipe, di ba,
at bilang isang magiging hari, maraming tao ang lalapit sa kanya, kay Rehoboam. Alam ni Solomon yon, para humingi ng tulong. Siyempre, di ba? Kasi hari ka, hingi ng ayuda yan. Kay BBM nga, ang daming ayuda. Di ba? Sa mga ganung pagkakataon, hindi pwedeng baliwalain at i-delay ni Rehoboam yung mga obligations niya or yung pagtulong niya bilang siya yung hari. So itinuturo sa atin dito na sa paggawa ng kabutihan at pagtulong sa kapwa, mahalaga yung oras. Oo, mahalaga yung oras. Sabi nga, aanin pa raw yung damo kung patay na yung kabayo. Di ba? Dapat pagtutulong ka ngayon na. Huwag nang bukas. Sabi kasi din, what we do with people is important. Yes, but when we do it is equally as important. Hindi porque nagbigay ka okay na, kailan mo binigay, mas importante rin. Although ang mga verses na to ay personal kay Solomon at sa anak niya, dapat din nating isipin kung gaano ito ka-personal sa atin. Siguro nga sinadya ng Diyos na gamitin ng relationship ni Solomon sa kanyang anak para ipaalam sa atin kung yung mga instructions na ito. Sa Hebrews 12:5 kasi malinaw na sinasabi sa atin ni Paul, alam nyo, na ang Proverbs ay dapat palang basahin natin with the understanding na yung Diyos ang nagsasalita sa kanyang anak. At tayo yun. So sabi sa Hebrews 12:5, baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Kaya nga tanggapin natin ito as personal na instructions galing sa Diyos. We are to be considerate sons and daughters of God, and we are to be considerate disciples of the Lord Jesus Christ. Napansin niyo ba yung first 2 points natin? Nawala na. Yung 2 points, di ba? Consistent sila, tingnan niyo, consistent sila sa greatest commandments. Ano nga ba ulit yung greatest commandments? Yon, buti na lang, alam ni Jay. Ito, sa Matthew 22:35 kasi kuya, tinanong si Jesus nung isang expert sa law, para subukan siya. Sabi, Rabbi, teacher, ano ba ang pinakamahalagang batas? Sabi ni Jesus sa Matthew 22, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Diba? Ang sabi, love your neighbor as yourself. Sino ba naman kasi yung neighbor mo? Kapitbahay mo. Kapitbahay mo ba yun? Ito ba yung kapitbahay mo? Sinagot din ito ni Jesus. Kung tanong nato, sino ba neighbor mo? Sinagot ito ni Jesus doon sa parable of the Good Samaritan. Alam niyo ba yun? Natatandaan niyo ba yun? Yung may Jew na inold up ata siya. Inold up siya tapos ninakawan siya . Tapos parang ginulpi siya, binugbog siya halos, iniwan siya almost dead. Natatandaan yung parable na yon. Halos mamatay siya, tapos mamaya nadaanan siya ng isang pare. Naalala niyo yon? Tapos itong pare, nung nakita siya, umiwas, sumakabilang kalye. Sumakabilang kalye yung pare kasi baka daw madamay siya. So iniwan niya. Ngayon, ito naman merong isa, yung Levites naman. Ito yung mga manggagawa ng simbahan to Umiwas din. Di baka daw mapagbintangan siya na siya yung nang-hold up Sumakabilang daan. Dumaan po yung Samaritan. Yung Samaritan, di ba? Supposedly, hindi nag-uusap yung dalawang yan. Yung Jews at saka Samaritan sa historical, hindi sila pero tinulungan siya. Yun lang yung tumulong, yung Samaritan na yun. So nagtanong si Kristo sa Luke 10:36-37. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. So ang neighbor mo pala, hindi lang naman yung kapitbahay mo. Pwedeng hindi mo siya kilala. Pwedeng ayaw mo siyang makausap o makasama kasi nga ito nga, yung Samaritan at yung Jew, hindi nagsasama yan. Pero pwedeng kung kanino ka naawa. Yun yung neighbor mo. Kasi sabi dito, the one
who had mercy on him. Dito itinuturo ang pagmamahal sa kapwa. No? Yung neighbor mo. Alam niyo ba na para sa Diyos, katumbas ito ng pagmamahal mo sa Kanya? Yun naman. No? Sabi kasi sa Matthew 25, sabi ni, naalala, alam niyo ba yun, yung Matthew 25, yung darating na ng araw, pagdating daw ni Kristo, iipunin niya yung mga tao. Yung mga patay, bubuhayin daw, tapos tayo, dahil ligtas tayo, siyempre nandun tayo, ipunin niya. Pero pag hiwalay niya, anong hiwalay? Hiwalay niya yung bicolor? Hindi. Yung mga matuwid, sabi, yung mga righteous daw sa kanan. Tapos yung mga hindi righteous talaga, sa kaliwa. Ipunin tayo. Pagdating ng araw. Pagkatapos ang hari, sabi sa verse 34, ang hari ay magsasabi sa mga tao sa kanyang kanan. Tayo yon, siyempre, di ba? Halika kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Tanggapin ninyo ang kahariang hinihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako. Nung nauhaw ako ay pinainom niyo ako. Nung naging dayuhan ako ay pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay binihisan niyo ako. Nang may sakit ako, inalagaan ninyo ako. At nang nasa kulungan ako, ay dinalaw ninyo ako. Napakabait naman, no? Sasagot ang mga matuwid. Tayo pa rin yun, siyempre, di ba? Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Tapos, kailan ka namin nakitang dayuhan, pinatuloy sa aming bahay? Walang may suot at binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? Eto na. Sa verse 40, sabi ng hari, no? Si Kristo to, no? At sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, ginawa ninyo ito para sa akin. So, malinaw, di ba? Malinaw ngayon na kung ano ang ginawa natin sa kapwa natin, tatanggapin ito ng Diyos na ginawa natin sa Kanya. So yung siya sabi sa verse 39 na the second is like it, parehas lang daw. Totoo nga na yung first command, love the Lord your God. Tapos yung second command, love your neighbor as yourself. Parehas lang yun. Pag minahal mo yung pala yung neighbor mo, sa Diyos mo rin ginagawa yun. Parehas lang siya, no? So yung first point natin kanina na put God first para sa Diyos, at yung second point na provide when it's due, parehas lang din pala din yan, di ba? Kasi patungkol sila sa Diyos. Sana po nakukuha nyo, no? Okay lang po kayo? Nakukuha nyo ba? Ang hirap po kasi magpaliwanag eh. Pasensya na, pero mahirap magpaliwanag, no? Pero sa totoo lang, mas mahirap maging generous. Aminado po ba kayo? Lalo na kung sakto lang, no? Pag sakto lang, o kaya minsan kulang pa nga, no? Hindi naman sobra yung resources. Kasi minsan bubulungan ka niya ni Taneng eh. Makulit yan eh. Yeah? Oh, huwag mo nang ibigay yan. Kailangan mo yan eh. Gagano yun. Mas kailangan mo yan. Mamaya magka-emergency ka, wala ka mabunod dyan. May gano'n na bulong yan eh. O kaya, ano ba naman yung bibigay mo? 20. Saan po? Ano mabibili mo sa 20? Saan naabot yung 20 mo? May ganyan. Daming bulong. So minsan sabi niya, you need to be rich and famous to make a difference. Diba? Kaya ang hirap magbigay eh, kasi ang dami bumubulong sa iyo eh. Kaya ikaw, parang boxer ngayon. Pero ano nga bang sabi ng Diyos? Ulit, love the Lord your God and love your neighbor. Then you are fulfilling your role on this earth. Okay? Naalala niyo yung bata. Oh, ito naman. Naalala niyo yung bata na may 2 isda sa feeding of the 5,000. Di ba? Yung bata na yon, ito kasi magandang example to, no? Na pwede kang magbigay kahit sakto lang. Oh, hindi mo kailangan mayaman, hindi mo kailangan sobrang dami. Sakto lang, pero tignan mo di ba napakain doon 5,000 ha? 5,000 yung lalaki lang yon. Sabi nila, almost 20,000 daw yun sa totoong buhay, kasama yung mga babae, tsaka yung mga bata. Pero dahil lang binigay niya yung 2 isda, 5 tinapay, grabe, nakakain lahat. O, di ba? Tapos ang dami pang sobra. Alam niyo ba, nabasa niyo ba yun? Ilan yung sobra?
Ilan? 5? 12 daw na basket. 12 basket full. Di ba? Ang daming sobra. O, ilan yung disciples? 12 rin. O, ano inisip nyo ngayon? Tigisa sila. Kayo talaga, judgmental kayo. Hindi pa po uso si Sharon noon. Oo, hindi pa uso si Sharon. Yung sabihin nyo, nag-Sharon, di ba? Yung kanta niya na, ano bang kanta noon? Si Jake, alam mo yun? Ha? Ano? Balutin? Balutin mo ba yon? Bituing walang ningning yan. Alam ka mga sabi, balutin mo ako habang iniipon nila yung mga sobra, di ba? Pambira kayo talaga. Hindi mo makikita ang effect ng pagtulong mo hanggat hindi mo ito binibigay kay Kristo. Yun po yun. So, kanino napunta yung sobra? Kanino napunta yung sobra? O, hanggang ngayon po, hinahanap. Pero ako alam ko yung dalawa, alam niyo kung kanino napunta yung dalawa. Yung 10 hinahanap hanggang ngayon eh. Yung dalawa, alam niyo kanino napunta? Wala niyo. Doon sa bata. Galing natin. Sa bata napunta yon. Wala po ito sa Bible, ha? Wala po sa Bible. Huwag niyo hanapin. Pero ako, feeling ko, sa bata binigay yun eh. Si ate nga feeling niya eh. Bakit ka mo? Pambira ka naman. Kung hindi doon dahil sa bata, nakakain kayong lahat. Nung may sobra, hindi maalala. Hindi ba ganon? Hindi ba ganon tayo? Eh, siguro si John, sabi niya, alam niyo yung ano na yan, yung miracle ni Christ na yan, sa 4 na gospel, sinulat yan. Matthew, Mark, Luke, John. Pero alam niyo, si John lang nakakita dun sa bata. Basahin niyo ulit, pag-uwi niyo. Yung 3, hindi na nakita yung bata, walang bata ron. Pero dito kay John, so nakita ni John yung bata. Kung ako kay John, teka, ang dami sobra, wag niyong iuwi yan, mga Sharonians kayo. Yung 2 na, bigay naman sa bata, di ba? Wala lang, naisip ko lang po. Kasi hindi mo makikita ulit ang effect ng pagtulong mo hanggat hindi mo ito binibigay kay Kristo. Ito naman pinakamaganda. Pag nagawa mo yung point number 1, di ba? Tapos point number 2. Ang mangyayari po sa iyo, yung point number 3. Magpa-prosper ka. Prosper by giving. Sabi kasi sa Proverbs 11, 24-25. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang hirap intindihin ito, di ba? Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo? Kapag nagbigay ka daw, magkakaroon ka ng mas marami. Di ba? Kapag nagdamot ka naman, maghihirap ka. Parang baligtad, di ba? Di ba baligtad? Counterintuitive, di ba? Pero ito po kasi yung sinasabi ng Bible, ano magagawa natin, di ba? Kapag mapagbigay ka daw, aasenso ka. You will prosper. Sabi, hindi ako nagsabi dito. Naisip mo ba minsan, naisip niyo po ba minsan lang, naisip mo ba, kung magkano na sana yung naipon mo kung hindi ka nagbibigay? Naisip niyo ba yun? Diba, hindi ka nagtatights, kalo na kaya yung naipon ko kung hindi ako nagbibigay, di ba? Imagine kung hindi ka tumutulong sa pag-aaral ng kapatid mo. Binibigay mo yung kapatid mo pag may sobra ka. Diba, kung hindi ka nagpapadala sa probinsya, kasi nandun sila nanay. Kaya, hindi ka tumutulong sa pagbabayad ng kuryente, bills sa bahay. Okay, hindi mo naman bibili ng gamot yung tatay mo, maintenance, ganyan. Diba, kung hindi ka nagtatights, magkano na kayo naipon mo? Imagine mo lang. Marami na siguro. Yun ang akala mo po. Akala mo lang yun. Kasi sa tingin mo ba, ibibigay ng Diyos sa iyo yun kung alam niyang susuloyin mo yun? I doubt po. Oo. Sabi sa 2 Corinthians kasi, 9:8, ito po, gusto ko bisahin natin ng mabagal. Kahit medyo time ko na 10 minutes na lang ako. And God will generously provide all you need. Then, you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Nandun mo siya? O, di ba? Di ba? God will provide
Generously provide all you need. Yung kailangan mo lang. Then you will always have everything you want, you need. You need. O pag may sobra, ano mangyayari? Bibili mo ng iPhone. Sabi dito, lahat daw ng kailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Kapag may sobra, bibili ng iPhone. Isishare daw sa iba, huwag kayong magkakamali doon. Meaning, pag may sobra ka, malamang po, hindi sa'yo yan. So, kapay mo yung bulsa mo, kung makapal yan, hindi sa'yo yan. Oo, hindi sa'yo yan. Bigyan ko yung sample, no? Kung nag-fasting ka, nag-fasting tayo nung di ba, bago magmal na araw. Kung nag-fasting po kayo, sabihin natin, ang budget mo sa pagkain mo, halimbawa, 100. Okay. Nag-fasting ka ngayon ng 10 araw. After 10 days, hindi ka kumakain, magkano yung sobra? Ha? Carry one, ilan? 1,000. 10 times 100, di 1,000, di ba? May sobra ka. Ba't ka may sobra? Hindi ka kumain. Tama, hindi ka kumain eh. Yung pambiling pagkain, hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa yung kailangan mong gawin. Nakuha nyo? Hindi mo ginawa yung kailangan mong gawin, nagkaroon ka ng sobra. Kasi para dun sa pagkain yun, hindi mo ginawa. May sobra. Kung pag may sobra, kanino? So kung iniisip mo na hindi mo kailangan na bigyan ng pakonsuelo yung parents mo, di ba? Kung feeling mo, di ba, hindi mo kailangan suportahan sa gastos sa eskwela, halimbawa yung kapatid, may kapatid ka pa nag-aaral. Halimbawa, hindi mo naman kailangan paramin yung kapitbahay, bahala siyang maputulan tubig siya, alam naman niyang babayad siya. Diba? Sa tingin mo, hindi mo kailangan yun. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan mag-tithes kasi Old Testament law naman yan, hindi ko kailangan yan. Ano mangyayari? Malamang, hindi ka bibigyan ng Diyos para dito. Kasi po, yung kailangan mo, yun lang bibigyan ng Diyos sa'yo. So, dapat kailanganin mo ito. Di ba? Dahil lang sabi, ibibigay lang kung ano ang kailangan mo. Alam nyo sa Malakay 3:10, mababasa yung pinakamagandang encouragement tungkol dito. Sabi sa Malakay 3:10, no? Naalala ko pa ba yun? Give all the tithes, sabi niya, in the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this, sabi pa ng Lord. Oh, test me in this, says the Lord Almighty. If I won't throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you won't have enough room to store it. Oh, Tagalog pala yun. Tagalog. Sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at hihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pakarami nun. Brother, dami nun. Don't get me wrong po Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na obligasyon po natin magbigay. Hindi po ganon. I'm coming from the understanding na nabasa nyo na ito sa Bible. Alam niyo yung giving not under compulsion ni Paul? Diba? Not under obligation, yung reluctant giving. Iniisip ko kasi nabasa nyo na yon, kaya ako inaano to. Yung giving cheerfully, yun yung gusto na. Tapos, okay, we are called to give. Totoo naman po yun. But we are also called to be good stewards. No? So yung due diligence, gagawin pa rin po natin. Ini-encourage ko po kayo at ang sarili ko na let us practice this biblical command. Alam nyo, subukan lang natin. 1 month, 6 months, 1 year. Tapos then see if God doesn't meet your every need. Tingnan mo, kung hindi ka mabibigyan ng Lord, promise niya yun eh. Pag may leftover daw, i-share. Okay, ulitin natin yun Pag may leftover, i-share. Ngayon, ulitin ko po, pero tatanungin ko ngayon kayo. Kailangan ba na tumulong ka sa pagbabayad ng bill sa bahay niyo? At doon ka naman nakatira? Kailangan ba yon? Parang hindi Kailangan mo bang isupport sa school yung kapatid mo kung meron ka ng pera? Kailangan bang pahiramin yung kapitbahay mo? Kasi mapuputulan siya ng tubig, yung palang pambayad niya, nagastos niya sa ospital, na-ospital yung anak niya. Kailangan ba yon?
Hindi sumasagot. O, ladies, kayo na lang tanungin ko. Hindi kayo sumasagot eh. Kailangan mo ba magdala ng merienda pag may ladies link? Yan, kailangan. O, tawa ng tawa itong mga men na to. O kayo, kailangan nyo ba magdala ng pandesal pag may fellowship? Kailangan. Oo, kailangan yon. Kailangan pa bang mag-tithes? Kailangan. Oo. So ngayon, dumami yung kailangan nyo. No? Baka naman magalit kayo sa akin, mga pambira, nakinig lang ako kay Brother Nick, dumami yung pangangailangan ko. Pero wag po kayong mag-alala. Wag mag-alala. Sabi ng Bible, God will generously provide all you need. Kung kailangan mo yan, bibigay ng Lord sa iyo yan. Okay. Lahat kasi ibibigay ng Lord sa iyo, no? Bukod sa personal, kung makikita ng Lord na magiging channel ka ng blessing niya, bibigay niya po yan. So, as I conclude, no, sa aking pagtatapos, gusto kong i-acknowledge natin naman yung generosity. Sabi ni Aaron kanina, no, si Kristo ang pinakamatinding generous na, no. O, yung generosity ng Panginoon sa buhay natin, gawin nating example ang generosity ng Diyos sa atin. Sabi kasi sa Romans, no, Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Diba? Yung anak nga niya, binigay niya eh. Ano pa ba hinihingi mo? Kotse lang yan. Yung anak ko nga, binigay ko, sabi ni Lord. Diba? Gustong-gusto po tayong i-bless ng Lord. Gustong-gusto tayong i-bless ng Lord. Pero kung sa tingin mo, hindi ka pa nakaka-receive, di ba? Nagtataka ba? Ba't ako walang blessing? Baka lang po kasi napipigilan. Minsan kasi napipigilan yung blessing ng Lord. Kasi, bakit? Baka yun, sabi ko kanina, baka wala ka sa forma kasi. May forma po kasi yung pag-receive ng blessing. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung may forma yung pag-receive ng blessing? Pag basketball player ka po, sino basketball player dito? Wala. Tuturuan ko kayo. Pag basketball player ka, pag gusto mo makareceive ng bola, ang forma ganito. Ha? Alam mo yun? Nakaganyan ka. Hindi ka nakaganyan. Ha? O nakaganyan. Pambira. Paano makaka-receive ng blessing? Ay, ng bola. Kahit ako yung tagapase, hindi kita papasahan. Wala ka sa forma eh. Nakuha nyo? Wala ka sa forma. Ngayon, sa blessing ng Lord, ganun din. May forma pala. May forma ang pag-receive ng blessing sa Lord. May posisyon. Kung sa basketball nakaganyan, di ba? Yung ready kang mag-shoot eh. Ewan ko sa hindi ko alam eh. Sa blessing ng Lord. Pero meron talaga. Pero ito, think about this na lang, no? Kung last ang Diyos sa priority mo, huli siya sa priority mo, wala ka sa forma. Wala ka sa forma. Kung madamot ka, halimbawa, wala kang pagpapalaga sa kapwa mo, boxer ka pala, hindi ka basketball, nakaganyan ka eh, boxer ka, di ba? Wala ka sa forma. Wala ka sa forma. Kung hindi mo pinapractice ang good stewardship, yung pagpapalaga sa bigay ng Lord, wala ka sa forma. Sorry, pero wala ka sa forma. Kung hindi ka makontento sa buhay mo, bili ka ng bili sila Sada, nandyan lagi, Shopee, TikTok, wala ka sa forma. Wala ka sa forma. Marami pa pong iba. Di tayo matatapos dito. Alamin nyo lang iba. Pero kung ganun ka, ang tawag sa iyo, puro forma. Sabi mo sa katabi mo, pumorma ka. Yan, pumorma ka. Yan. Speaking of basketball, 3 points na lang po. Mabilis na lang to. Generosity changes who we are. Binabago ng generosity yung puso natin from being selfish to selfless. No? At tinuturuan tayo to prioritize God and to truly love helping others. Generosity teaches us the right view of wealth, kung paano mo tinitingnan yung kayamanan mo. Natututunan natin na not to let money control us at may intindihan na ang pagbibigay ay actually part ng prosperity. Yun. So giving is not a transaction, ito naman, but a preparation. Hindi tayo nagbibigay to get something back na mas malaki. Instead, ito po kasi nangyayari doon. No? Habang nagbibigay tayo, actually nakikita tayo ng Lord. Tapos habang nagbibigay tayo, hinuhubog niya tayo para nang sa ganun, mapagkakatiwalaan niya tayo ng kanyang mga resources.
As we practice generosity, we become the kind of person that God can be trusted with more blessings. Yon. So, therefore, be generous. Tayo po manalangin. Maraming salamat, Panginoon. At kami muling tinipon mo sa araw na ito para namnamin ang mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging bukas palad sa iba. Una sa iyo, Panginoon, at pangalawa sa aming mga kapwa. Salamat sa mensahe mo ngayon. Tulungan mo kami na maisabuhay ito, Lord. At para sa iyong glory and honor. In Jesus' name, amen. Woo!